Mga tol, alam nyo ba na may isang tao lang sa kasaysayan ng Pilipinas ang kayang magpatigil sa ikot ng mundo at takbo ng oras ng bawat Pilipino? Na kahit itong mga sundalo at rebelde sa itaas ng bundok ay nagkasundo na magtigil putukan para magpakita ng suporta sa nag-iisang pambansang kamao. Noong Mayo 3, 2009 sa kasagsagan ng matinding bakbakan sa bundok ng Mindanao ay tila nagkaroon ng milagro dahil ang mga kamay na nakakapit sa gatilyo ng mga baril ay dahan-dahang binitawan ng mga sundalo at rebelde. Ang mga sundalo ng pamahalaan at ang mga rebelding gerilya sa kabundukan ay pansamantalang nagkasundo, hindi sa pamamagitan ng opisyal na kasunduan sa kapayapaan, kundi dahil sa pagmamahal nila sa nag-iisang pambansang bayani na si Manny Pacquiao. Sa loob nga po ng ilang oras ay sinantabi nila ang kanilang mga pinaniniwalaan at mga puot sa puso. Ang mga magkakalaban sa gera ay parehong nakatutok o nakikinig sa TV at radyo upang magbigay ng suporta sa laban ni Manny Pacquiao kontra kay Ricky Hatton. Pero hindi lang sa masusukal na bundok humihinto ang mundo ng Pilipinas tuwing lumalaban itong si Manny Pacquiao. Ang buong Pilipinas ay nagiging mistulang ghost town tuwing tumutungtong itong si Manny Pacquiao sa ibabaw ng lona. Ang mga kalsada sa Maynila na karaniwang baha ng usok, traffic at busina ng mga sasakyan ay naging kasing tahimik ng sementeryo dahil wala ni isang jeep, walang tricycle o kahit mga naglalakad na tao. Dahil lahat ay nakatutok sa laban ni Pacquiao. Maging ang mga sindikato at kriminal ay tila nagde-day off tuwing may laban itong si Manny Pacquiao. Ayon po kasi sa opisyal na ulat ng Philippine National Police, bumaba sa 0% ang crime rate sa buong bansa ng mga oras na nilabanan ni Manny Pacquiao itong si Ricky Hatton. So ibig sabihin nito mga tol, kahit yung mga magnanakaw at snatcher sa kalsada ay pansamantalang nagbagong buhay para lang suportahan itong si Manny Pacquiao. Sa laban nga po na iyon ni Manny Pacquiao ay maraming mga Pilipino yung tumutok. Inaasahan po kasi ng lahat na isang madugong 12 rounds na bakbakan yung mangyayari dahil kilalang matigas at agresibong boksingero din itong si Ricky Hatton. Kaya laking gulat ng mga Filipino boxing fans na 2 rounds lang yung itinagal ng laban. Dahil nung ikalawang round ng nasabing laban ay nagpakawala itong si Pacquiao ng napakalakas na left hook na naging dahilan sa pagbagsak ni Ricky Hatton. At sa sandali na iyon ay sabay-sabay na gumulo ang katahimikan ng Pilipinas. Umalingaw-ngaw nga po yung hiyawan mula sa subdivision hanggang sa pinakamahirap na eskinita at doon sa gitna ng masukal na kagubatan. Sabay-sabay na sumigaw at tumawa ang mga sundalo at rebelde. Sa loob nga po ng maikling sandali na iyon ay walang militar, walang rebelde at walang magkakalaban. Lahat sila ay naging simpleng Pilipino na pinag-isa ng kamao ni Manny Pacquiao. Sa uli mga tol ay napatunayan na yung kamao ni Manny Pacquiao ay siyang may pinakamalakas na puwersa para pag-isahin ng mga nag-aaway sa ating bansa. Kayo mga tol, nasan kayo nung pinatumba ni Manny Pacquiao itong si Ricky Hatton?